Naku po mga ka-good news, nakakatawa naman itong sinabi ni Kibuloy na pinaghahabol daw siya ng mga babae at siya daw yung nire-rape at hindi siya yung nang-rape. Ang gwapo naman no? Kasi nag-aagawan daw, pinag-awayan daw siya dahil sa habulin siya at hindi niya kasalanan dahil gusto daw ng Diyos. Ito, pakinggan natin ang kanyang mga sinasabi. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Wow. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Oh, no. Grabe, bilib sa sarili din tong si Kibuloy, no? Parang, ano lang, mas gwapo pa yata ito kay Richard Gomez. Noong kapanahonan ni Richard, pinag-agawan si Richard ng mga babae. Kaya ganun din siguro ito, gwapong gwapo. Parang hindi yan ng pastor pananalita. Dapat kapag pastor ay mahinahon lang at saka makumbaba. Hindi yung pag-aagawan ng babae. Ano naman kinalaman sa mga babae sa isang alagad ng Diyos, di ba? Dapat atin iwasan ng mga yan dahil yan ay tukso. Kaya nga, nagkaganyan ang sitwasyon sa iyo dahil natutukso ka. Okay, so atin panoorin muli ang video kung ano pa itong mga sinasabi dito. Potiphar's wife is a biblical figure in the book of Genesis who falsely accused Joseph of sexual abuse after he rejected her sexual advances. Moreover, the religious leader says that his accusers were trying to wed him for his money. Hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi mapahiya ang mga babaeng yan. Nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Grabe, pinag-agawan no, parang ice cream lang tsaka chocolate. Pinag-agawan ng mga batang 12 years old lang. Okay, so wala nga tayong masabi dyan. Kahit ako nasyak ako pinag-agawan ng mga babae. Sa batas natin, pabor sa babae. Bawsi ka na kaagad, tapos ang daming pang charges. Kapag tayo ang pinahila ng kaso, ang mga lalaki, kapag babae ang nagreklamo, talo talaga tayo. Accepted na yan. Kaya handa-handa na lang tayo kapag mayroong kaso na katulad ng ganyan, wala talaga tayong laban kasi ang mga babae ay may advantage sa kaso kapag mga ganyan. Kung naalala nyo yung si Halos Hos at saka yung isang mayor na gumamit ng 14 years old. Di ba nakulong yun? Si Sanchez pala yun. Mayor Sanchez. 12 years old, binayaran niya. Kulong siya. Yung isa naman halos host ng rape ng minor de edad. Ayun, na electric chair, patay. Wala silang nagawa. Lahat sa kaso, kulong sila. Kaya kapag ganyan, wala tayong kalaban-laban dyan. Brother Apollo, wala tayong kalaban-laban dyan. Ako meron din akong mga babae, sabihin ko, pero noon pa yon, noong binata pa ako. Marami ring humahabol sa akin, pero hindi naman yung pinag-aagawan. Meron lang humabol. Siguro humabol sila dahil huli sila sa biyahe. Kaya hinabol nila yung sasakyan ko. Okay, yun ang nangyari. Okay, patuloy tayo. Nakakatawa ang episode na ito Parang comics lang. Nagagawan nila ako. Oo. In response to his audio statement, nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinag-aagawan nila ako. Wow. In response to his audio statement, Senator Risa Ontiveros, who is leading the Senate inquiry on Kibuloy's alleged offenses, told him not to play the victim. During a Senate hearing on January 23, three of Kibuloy's former followers accused the pastor of repeatedly raping them for years.
Quiboloy is also facing complaints in the U.S. where he was declared by the Federal Bureau of Investigation a wanted person in 2022. Dito sa US, sa FBI, CIA, ay walang kawala si Quiboloy dito. Kasi kapag nag-operate ito, kung natandaan nyo yung mapa sa pano, doon, sino bang nag-operate doon? Ang ating PNP, yung SAP 44, pero ang totoong nandun ay mga CIA. Kaya nahuli, patay yung doon, terorista na wanted ng Amerika. Kasi kung mag-wanted ang Amerika, papasukin talaga nila kahit anong bansa. Katulad na lamang kay Bin Laden, di ba? Anong nangyari doon? Hinahanap talaga yan at hindi yan titigilan. Okay, kaya kapag naubos ng swerte ng tao ay wala na tayong magawa. Atin na lang yan ipaubaya sa Diyos. Kung merong Diyos na magprotekta sa atin at sa ating kapatid na si Brother Apollo, ay sana protektahan siya ng Diyos. Okay, so hanggang sa muli, ako'y magpaalam na magandang araw sa lahat. Sambayanan, Pilipinas.